Amen. He died with His arms open wide. Amen. At salamat, lahat po tayo ay nakinabang sa ginawa ng Panginoon Kristo. Amen. At tayo pong lahat ay magsitayo at let's open our Bibles in the book of Psalms. Psalms chapter 127. Psalms chapter 127 and verse number 1. Salamat po sa mga awitin po na yan na naghanda po ng ating puso, mga kapatid, para po sa pakikinig po na salita ng Diyos. Psalms chapter 127, verse number 1. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Tayo po isang daling manalangin. Let's close our eyes. And let's bow our heads. Let's pray. Dakilang Diyos, sa makapangyarihan po sa lahat, marami pong salamat sa gabing ito. Salamat po na kami po ay dinala niyo po sa inyo pong bahay-sambahan. Sa kabila ng pagka-traffic, Panginoon, ang iba ay galing pa pong trabaho, Panginoon, galing pang eskwelahan. Pero salamat, Panginoon, na nilagay niyo po sila ng desire sa kanilang puso na makarating sa inyo pong bahay-sambahan. And I pray, Panginoon, na nawa po ay ma-accomplish ang purpose ng aming pong pagpunta sa church. Kayo po ang mangusap sa bawat isa. Abutin niyo po ang pangangailangan po namin, Panginoon. At gabitin niyo po ako bilang inyo pong mensahero. Wala po akong magagawa kung hindi niyo po ako gagabayan, Panginoon. I really need your help, O God. I really need your guidance. Please, Holy Spirit, please guide me, help me, O God, to preach your word. Kayo po ang maitaas, Panginoon. Patawad po sa mga kasalanan ng aming nagawa, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen, amen. Please be seated. At muli po ay ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon for another privilege na binigay po sa akin. Ang muli po ay makapagbahagi po ng salita po ng Panginoon. At ako'y naniniwala, mga kapatid, na tayo po ay laging nangangailangan ng reminders from the Word of God. Amen. Lahat po tayo, mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo kung bakit kailangan every Sunday nasa church tayo, Sunday afternoon, at meron tayong midweek service, yung ating Wednesday, at ngayon po yun, meron pa tayong mga church program, meron pa po tayong mga area program. Sa kadahilan ng mga kapatid, kailangan po natin ng paalala mula sa salita ng Diyos. Sa kadahilan ng minsan ay, naano na po tayo, medyo nawawala na tayo, sabi nga nila, sa hulog. Ako niyo po, medyo nawawala na tayo sa tamang linya, nawawala na po tayo sa tama po nating kalalagyan. And that's the main purpose of preaching the Word of God. Muli tayo ma-inline, ma-tune in po tayo sa ating pong Diyos. Amen? At ngayon po ang pag-uusapan natin, ang tema po natin na nanatiling commit to build a godly family. But we'll give focus this evening patungkol po sa kapamaraanan ng Diyos in building a godly family. God's way in building godly family. Yan po ang title po natin ngayong gabi. God's way in building a godly family. Alam niyo po, kung pag-uusapan po ang pagbibuild ng family, ayon po sa talatang binasa po natin, talagang hindi magkakaroon ng godly family apart from God. Amen? Without the guidance, without the influence, and without the power of God. Walang sino man sa atin ang masasabi na kaya kong i-build ang family ko by my own. Wala po. Kahit sabihin mong anumang kalagayan mo, gaano ka kakilala sa ibabaw ng lupang ito, hindi mo pwedeng sabihin yan at hindi mo pwedeng panindigan yan sa kadahilanang ang Panginoon ay merong sariling kapamaraanan in building a godly family. Gaya po na nabanggit ko po nakaraan, ang gagawin lang natin, we will just allow God to control our family. Bakit? Willing po ang Diyos natin na ayusin ang family po natin. Pero ang problema, ang loopholes, mga kapatid, yung willingness natin, sarado pagdating sa Panginoon. Yung po ang totoo niyan. Kaya mga kapatid, I hope and I do believe na sa gabing ito ay muli tayo mapapaalalahanan na kung tayo man ay magbibuild ng family, if we have the desire to build a godly family, ay kailangan talaga in God's way. Amen? In God's way. Wala na pong pinaka-the best na kapamaraanan, the best way, the right way, and the only way to build a godly family. Wala na pong iba kundi sa kapamaraanan lamang po ng Diyos. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it.
Kung wala ang Diyos, wala ang kamay ng Panginoon dyan, hindi kailanman tayo magkakaroon ng tinatawag na godly family. Alam niyo po, ako po bilang naatasan po na maghayag ng salita ng Diyos regarding po sa bagay na ito. To be honest, as far as experience is concerned, wala po akong experience in building a godly family at sa kadila, of course, ay lalo na sa pagpapalaki ng bata at yung asawa ko ngayon po ay nagdadalang tao pero nasa loob pa lang po ng sinapupunan. Maaring experience ko sa family ko, nako niyo po, at may magulang ako at nakita ko yung buhay mga kapatid. Pag wala talagang Diyos ang mga magulang, pag wala talagang Diyos sa pamilya, sira talaga ang buhay. Nakita ko po yung mga kapatid sa aming family. At salamat, nasalba po kami, nakakilala kami sa Panginoon, nabahagi ng salita ng Diyos. Ang tatay ko before siya kunin ng Panginoon, nakapaglingkod sa Panginoon. Ang nanay ko ngayon, ginagamit ng Panginoon. Salamat, nasalba po kami by the grace of God. Amen. Pero noon, yung nakita ko yung buhay namin dati, ay talaga naman sasabihin ko po sa inyo, talagang wala sa eksena ang Diyos. Hindi mo makikita ang Diyos sa eksena. Ang lagi nasa eksena, anak, ito ang gusto kong mangyari sa inyo. Si Papa, ito naman. Si Mama, ito. Kami, kanya-kanya naman. Hindi mo man lang makita yung anino ng Diyos, may hindi mo man lang makita, mga kapatid, ang impluensya ng Panginoon. Kaya tayo dapat magpasalamat, mga kapatid, na tayo po ay nakarating dito sa church. Amen? Lalo na sa mga lumaki na po dito sa church, yung ilan po dito na po kayo nakapagpamilya, napakapalad po ninyo. At napakapalad po natin, sasama ko na po ang sarili ko, na magtatayo po ako ng pamilya, mag-uumpisa ako ng pamilya, na meron akong gabay ng simbahan. Amen? Na meron po akong gabay ng simbahan. Ngayong gabi, nais ko pong kunin ang attention ng bawat magulang, bawat ina, bawat ama na presente sa gabing ito. Nais ko pong kunin ang attention po ng bawat isa. Sa kadila ng in building a godly family, ang mga magulang po ang responsible pagdating po sa bagay na yan. Ang magulang po ang inatasan po ng Diyos ng responsibility in building a godly family, not primarily the children. Ang binigyan po ng responsibility ng Panginoon to build a godly family is the parents. Ang mga magulang po. In Genesis chapter number 1, buksan po natin ang ating Bible. In Genesis chapter number 1, beginning from verse number 26, down to verse number 28 po. In Genesis chapter number 1, beginning from verse number 26, down to verse number 28. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. And in verse number 8, and God blessed them. And God said unto them, be fruitful and what? Multiply and replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Maliwanag po in verse number 28, and God blessed them. Alam niyo po kung bakit biniless ng Diyos? Ang Diyos po ang nag-unite. Amen? Ang Diyos po ang nag-unite sa kanila, and as God unite them, mga kapatid, ang sabi na ba, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful, and multiply, and replenish the earth. Mga kapatid, nais ko pong maunawaan po ng bawat isa, na ang i-multiply po, primarily ng family, is the image of God. Amen? Is the image of God. Of course, kasama na po doon, mag-multiply ka bilang isang tao. Pero mga kapatid, gaya po ng sinabi ko po nakaraan, aanuhin po natin kung marami tayong anak pero wala naman dyan ng Diyos. Amen? Kung wala naman dyan ng Diyos, kung hindi mo man lang makita ang impluensya dyan ng Diyos, mga kapatid, anumang biniles sa Diyos, in-expect niya magiging fruitful yan. At kung yan ay magiging fruitful, may magandang bunga yan. Amen? At ang pinakamagandang bunga sa buhay ng bawat kabataan ay ang makita ang Diyos sa kanilang buhay. Amen?
Yan po ang matinding responsibility ng magulang. Hindi lang mag-anak na mag-anak, mga kapatid, kundi ang mga anak ay ma-impluwensyahan, mga kapatid, ng salita ng Diyos. Yung mga anak, mga kapatid, ay makilala nila ang Diyos. Yan ang pinakamatinding responsibility ng mga magulang. Ulitin ko po, parents, that is your responsibility to build a godly family. Nakaraan binigay ko po ang definition ng word na godly, ng godly family. When we say godly family, it is a family that has a good relationship with God. And it is a family that know, that trust, and obey God. And it is also a family that pleases God. Yan po dapat ang mindset ng bawat magulang na kung ako ay binigyan ng blessing ng Panginoon, tandaan mo, ang Diyos ang nagbigay sa iyo niyan. Hindi, sa totoo lang, hindi naman natin pagmamayari, hindi nyo po pagmamayari ang inyong anak. Ano sabi po ng Biblia in Psalm chapter 127? Diyan lang din po sa talatang binasa po natin. Psalm chapter number 27, in verse number 3, Lo, children are an inheritance of the, pag sabing heritage, possession. They are God's possession. Hindi po natin sila pagmamayari. Tayo po, ang bawat magulang po ay katiwala lamang ng Diyos. But as far as ownership is concerned, sila po ay pagmamayari ng Diyos. Hindi po pagmamayari ng tatay, hindi po pagmamayari ng nanay ang inyo pong mga anak. Hindi nyo po sila pagmamayari. Magandang mailagay natin sa ating kaisipan, dagalaga maiset natin, ma-mindset na po natin yan, na ang anak ko ay ito'y sa Diyos. Ito ay heritage, ito ay possession ng Panginoon. At ano po sabi ng Biblia? And the fruit of the womb is His reward. Alam niyo po yung reward dyan? Benefits. Is His. Sino po ang His na tinutukoy po dyan? Walang iba, kundi ang Panginoon. Ibig sabihin, the fruit of the womb is His reward, is His benefits. Kung meron man pong makikinabang, mga kapatid, sa ating mga anak, unang-una, mga kapatid, walang iba kundi ang Diyos. Sila po ay sa Diyos. No wonder kung bakit sinabi po ng Biblia that the fruit of the womb, mga kapatid, ay dapat walang ibang makikinabang unang-una, kundi ang Diyos. Therefore, the very responsibility ng bawat magulang ay ilapit at sila ay talagang turuan, nakilalanin, mahalin ang Diyos upang mapatunayan na ang Diyos ay makikinabang sa kanila. Amen? Hindi sila pakikinabangan ng Diyos. Hindi sila pakikinabangan ng Diyos, mga kapatid, kung hindi man lang nila kilala ang Diyos. Hindi sila pakikinabangan ng Diyos kung wala man lang silang tiwala sa Diyos. Hindi, mga kapatid, hindi makikinabang ang Diyos sa kanila, mga kapatid, kung wala silang kaisipan ng Diyos. Mga kapatid, nais ko pong ipabot sa bawat magulang. Salamat kayo pong ginamit ng Panginoon. Salamat na kayo po ang ginamit ng Panginoon. Pero nais ko pong ipabot sa bawat isa ng inyo pong mga anak ay hindi po sa inyo yan. Kung tayo po ay katiwala, ang dapat naisin po natin, ako ay maging magandang katiwala para sa aking anak. Yan po dapat ang ating mindset. Ito'y hindi akin. At hindi lang ito hindi akin. Hindi rin ako dapat ang unang-unang makikinabang dito. Kasi alam niyo po ba, pwede tayo makinabang sa anak natin na hindi naman nakikinabang ang Diyos. Amen? Pwede natin silang taniman, mag-aral ka na mag-aral mabuti, balang araw, bigyan mo ako ng maraming pera, pero ang tanong, nakinabang ba ang Diyos? Is that God's design for your children? Hindi po, ang nais ng Diyos, ang fruit of the womb ay maging benefits, unang-una, sa Panginoon. That should be our main objective, mga kapatid, in building our family, in rearing our children, mga kapatid. Ano po yun? Yung sila po ay mapalapit sa Diyos upang, mga kapatid, ma-enjoy nila ang fellowship nila sa Diyos. Amen? Ano po, kailangan lang ng Diyos, magkaroon siya ng maayos sa ka-fellowship. Amen? Magkaroon siya ng maayos sa ka-fellowship, mga kapatid. Yan ang nais ng Diyos, makakuha siya ng glory sa buhay ng bawat isa po sa atin. We are all created by God, and not just by God, but for God. In Colossians chapter 1, verse number 18, yan po sinasabi po ng Biblia. We are all created by God and for, including your children. At ikaw ang ginamit ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Amen. I hope and I do believe na naunawaan po ng bawat isa po sa atin
na ang pinaka-responsibility, mga kapatid, ng bawat magulang ay ilapit ang inyo pong mga anak sa Panginoon. Kaya mga kapatid, naniniwala ko, pag nailapit nyo ang inyo pong mga anak sa Panginoon, pag nailapit po natin ang ating mga anak sa Panginoon, naniniwala ko, na yan ay hudyat ng pagkakaroon ng godly family. Sabi ko nga po sa inyo, hindi natin makukonsider ng ating family ay godly kung sila ay malayo sa Diyos. Kung sila po ay wala man lang kaisipan ng Diyos. Kaya binigay ko po ang word, the definition of the word godly family, mga kapatid. Para maunawaan po natin. Ngayon, mga kapatid, ngayon maliwanag na po sa atin na ang anak ko ay pagmamayari ng Diyos. At ang matindi pa po dito, ang Diyos ang totoong lumikha sa anak ko. Amen? At ang Diyos ang nakakaalam. Ang Diyos ang nakakaalam ng kakaayos ng aking anak. Ang Diyos ang merong tamang sistema upang ang aking anak ay maging maayos. Amen? Mga kapatid, nais ko po makita, mabigyang highlight ngayong gabi. Na pagkatiwalaan po natin ng Diyos pagdating po sa ating pamilya. At bilang mga magulang, specifically para po sa inyo po mga anak, let God be God. Pag sinabi ko pong let God be God, let God control your children. Let God control your family. Let God be God in your family. Pahintulutan po natin mga kapatid na ang Diyos ang manguna sa ating family. If your way in building your family is God's way, your family is safe. Ulitin ko po, if your way in building your family is God's way and no longer your way, your family is safe. But if your way in building your family is not God's way, for sure, your family is in danger. Pag ang ating anak o ang pagpapalaki natin sa ating anak ay sarili lamang nating kapamaraanan at wala dyan ang kamay ng Diyos, for sure, our family is always in danger. Mga kapatid, hindi tayo pwedeng mas tatalino sa Diyos. Hindi po pwedeng mas gagaling po tayo sa Diyos. No wonder kung bakit, napansin niyo po ba, na ang ganda naman ng nais natin sa ating anak. Gusto ko maging maayos ang anak ko. Gusto ko ang anak ko maging marespeto. Pero bakit bastos? Gusto ang anak ko ay maging honest. Pero bakit sinungaling? Ang anak ko gusto ko maging masipag sa pag-aaral. Bakit tinatamad sa pag-aaral? Ang anak ko gusto kong mag-involve sa ministry. Bakit hindi nag-involve sa ministry? Ang anak ko gusto lagi magsimba, pero bakit walang gana, wala mang kaamor-amor sa pagsisimba? Maaring ang problema ay nasa kapamaraanan. The same purpose, the same goal. Ang goal ng Diyos ay may saayos ang iyong anak. At the same goal na meron ka rin sa iyong anak, may saayos. Pero ang tanong, ang kapamaraanan mo ba ay same ng kapamaraanan ng Diyos? Bakit parehas ang goal, pero bakit magkaiba ang resulta? Bakit ang goal ng isang Diyos sa kanyang nilikha na ikaw ang ginamit, yung tinuturing mo at sinasabi mong anak, ang goal niya dyan ay maging maayos. At ang goal mo din naman, at iyo pang pinuroklama sa napakaraming tao, that my goal for my children ay maging God-fearing children. Pero bakit ganon? Iba ang resulta. Alam niyo po kung saan nagkakatalo. Nagkakatalo mga kapatid, sa ating ginagawang decision, sa ating kapamaraanan. Doon palagi mga kapatid, nagkakatalo. In Isaiah chapter number 55, in verse number 8 down to verse number 9. Ano po sabi ng Biblia? For my thoughts are not your thoughts, neither are your way my ways, saith the Lord. Hindi tayo pares ng kaisipan. Bilang isang Diyos at bilang isang tao, aminin natin, malayo o magkaiba ang kaisipan natin sa Diyos. Saith the Lord, hindi po kung sino ang may sabi. Mismong ang Diyos po ang nagsabi. And tingnan natin yung distance. In verse number 9, gaano kalayo? Kung malayo, gaano kalayo? For as the heaven are higher than the earth, so are my ways higher
than your ways. Kung gaanong kalayo ang langit sa lupa, gayon din kalayo ang aking kapamaraanan sa iyong kapamaraanan. Kaya kung ang aking kapamaraanan ay para sa iyong kaayusan, for sure, ang iyong kapamaraanan ay para sa iyong kasiraan. Mga kapatid, huwag tayong magaling sa Diyos. Huwag tayong mag-isip na kayo kong palaki ng mga bata ang mga anak ko ng maayos without the church, without the help of my pastor, without the Word of God, without those people na kung saan ay tinatawag na godly counselors. Kaya kong palakihin ang anak ko without them. Mga kapatid, hindi mo kaya. Papalakihin mo ang anak mo, pamamagitan ng iyong kapamaraanan. Saan mo sila dadalhin? Saan mo sila dadalhin? Saan mo planong dalhin sila? Kung kapamaraan mo ang gagamitin mo, walang problema kung ang kapamaraan mo ay inline sa kapamaraanan ng Diyos. Kaya binanggit ko po kanina, if your way in building your family, it's God's way, mga kapatid, for sure. Sila po ay nasa maayos sa kalagayan. But if your way in building your family is not God's way, and your own foolish way, for sure, they are in danger. Mga kapatid, ayop, nakita po natin. Gusto ko pong makonbinsi ang bawat magulang. Magkaroon tayo ng fixed na decision na mula ngayon, talagang ipagkakatiwala ko na ang anak ko sa Diyos. Kailan napahamak ang anak natin? Yung panahon na pinabayaan natin sila. Yung panahon na hindi natin inalaw na makialam ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya mga magulang, sana po huwag niyong pipigilan ang anak ninyo pag meron silang desire sa gawain ng Panginoon. Huwag niyo pong pipigilan ang inyo pong mga anak at mas priority na ako. Wala naman sama sa gawain. Pero anak, huwag naman laging ganun. Umaga na, nagsimba, hapon pa rin. Wednesday, anak, hindi naman tama na yan. Masyado na tayo, baka lumampas na tayo ng langit yan. Okay lang lumampas. Pagbalik, kumapit ka na lang. Mahirap yung hindi umabot. Joke lang po, baka magagawin niyo pong doktrina po. Yun ano. I-share niyo po sa... Mga kapatid, nais ko pong encourage ang bawat isa. Ipagkatiwala natin ang ating family sa Panginoon. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Therefore, kailangan po talaga na ang kapamaraanan na gagamitin natin in building our family, mga kapatid, is God's way. Mga kapatid, naniniwala po ko, hindi ko alam kung meron ba sa inyo na wala pang commitment sa Panginoon, that you will build a godly family, let's make a commitment. Amen? Gumawa tayo ng commitment sa Panginoon. Huwag kayo matakot na mag-commit kung kasama nyo naman ang Diyos. Huwag po kayo matakot na mag-commit kung alam nyo ang commitment nyo is for the glory of God. Kung alam nyo naman kasama nyo ang Panginoon, huwag kayo matakot. Amen? At once na ikaw ay nag-commit, mga kapatid, sabi ng Biblia in Psalm chapter number 37, verse number 5, commit thy way unto the, God must be the subject of your commitment. Commit thy way unto the Lord. And what? Trust also in Him. And He shall bring it to, kung ikaw ay nag-commit sa biyaya ng Panginoon, you made a commitment that you will build a godly family. Then, ipagkatiwala mo talaga sa Diyos. Please lang, tanggalin mo muna ang sarili mo. Aminin mo, hindi ko kayang magtayo ng godly family. Hindi ko kaya kung ako lang, Panginoon, kailangan kita. Kung anong sabihin ko, kung anong sabihin mo, gagawin ko. Kung anong sabihin mo, Panginoon, gagawin ko. Mga kapatid, ngayon, pag-usapan po natin, yung pinag-usapan natin bilang magulang, yung responsibility natin, ay ilapit ang ating anak sa Panginoon. And our desire is to build a godly family. Kamusta mga kapatid, ang pagdidisiplina natin sa ating mga anak? Pag-usapan po natin ang pagdidisiplina. Sa kadailanang, to be honest, ako po'y nalulungkot pag pumupunta ako sa area na may mga anak na pala sagot sa kanilang magulang. Ako po'y nalulungkot na may mga magulang, may mga anak
na kung saan ginagawa nilang utusan ng kanilang mga magulang sa kadahilanan ng sabi nila, ako ang breadwinner ng family. Nakakalungkot mga kapatid na pagmasdan na ang may say, ang merong may boses sa loob ng pamilya ay ang mga anak at hindi na ang mga magulang. At mga kapatid, nais ko pong ipaabot sa bawat isa, merong malaking ambag ang bawat magulang kung bakit ang inyo pong mga anak ay hindi na nagkaroon ng respeto sa inyo. Hindi po ako nagsasalita, sabi ko nga po, base experience lang. Mga kapatid, let's check it in the Bible. Let's check it in the Bible. Sino po dito, magtatanong lang po ako, sino po dito, kasi naisip ko to yung nagkaroon po ng Baptist lunch nakaraan about sa pagdisiplina sa anak. Okay po? Sino po dito sino po dito naniniwala na dapat paluin ang anak pag nagkamali? Taas mong kamay. Yan. Thank you po. Maraming salamat po. Sino po dito ang naniniwala? O sino dito po ang namamalo na? Hindi lang basta naniniwala, namamalo talaga sa anak pag ang anak ay gumagawa ng kasalanan. Kasi iba yung naniniwala, iba naman yung ginagawa niya ang kanyang paniniwala. Okay, thank you po, thank you po. Sino naman po dito ang naniniwala na dapat paluin ang anak pag nagkamali, pero hindi niya lang kayang paluin ang kanyang anak? Naniniwala naman siya. Hindi naman siya kumukontra sa Bible, pero wala siyang guts para paluin ang kanyang anak. Taas ang kamay po. May tumataas sa bata. Huwag kang mamamalo ng anak, wala ka pang anak eh. Okay, huling tanong po. Sino po dito ang naniniwala na hindi dapat paluin ng bata? Naka-video po tayo. Okay, maraming salamat po. Sa makatuwid, lahat po ay naniniwala sa prinsipyong dapat papaluin ang bata pag siya po ay nagkamali. Salamat na meron tayong iisang kaisipan pagdating po sa bagay na yan. At ngayon po, nais ko po lalong palakasin ang loob ng bawat isa na huwag tayong magsawang paluin ang ating anak pag sila'y nagkamali. Nais ko pong encourage ang bawat magulang kung ikaw man ay hindi namamalo ng iyong anak. Sana naman magkaroon ka ng lakas ng loob na mamalo sa kadahilanan ng time will come. Makikita mo hindi magandang resulta. Mga kapatid, pinag-usapan natin God's way. Pag pinag-usapan natin ang God's way, of course, dapat maliwanag sa Bible. Amen? Kasi, ang pagpapalo, maliwanag, na iyon po ay nais ng Panginoon sa bawat bata. In whom the Lord loveth, He chasteneth. Tayo nga, salamat sa Panginoon. Ay, pinalo ako ng Panginoon eh. Mga kapatid, kung sa atin, tinatanggap natin, dapat din natin tanggapin sa anak natin. Amen? Ilan dito ang pinalo ng Diyos kaya nakabalik kayo ngayon sa church? Ilan dito ang pinalo ng Diyos kaya inaayos nyo ngayon ang buhay kristyano nyo? Di ba napakaganda mga kapatid? Kung yan po ay may apply sa inyo po mga anak, na kung taliwas man ng kanilang kaisipan ngayon, pag sila'y napalo at least, magiging maayos ang kanilang kaisipan kung paano naging maayos ang kaisipan ng mga ilan na kung saan ay dating hindi maayos. Amen? Buksan po natin ang ating Bible. In Proverbs chapter number 23, beginning from verse number 13 down to verse number 14. Proverbs chapter number 23. Beginning from verse number 13 down to verse number 14. Ano po ang sabi ng Bible? Withhold not correction from the child. For if thou beatest him with a rod, he shall not, hindi siya mamamatay. Huwag ka matakot, hindi mamamatay ang anak mo. Amen! Verse number 14, thou shalt beat, inulit pa, talagang puro palo na lang, parang may galit talaga si Solomon. Verse number 4, thou shalt beat him with a rod, and shalt deliver his soul from hell. Mga kapatid, ano sabi ng Bible? Thou shalt beat him with a rod, and shalt deliver his soul from hell. Nakikita niyo yung danger?
meron siyang hindi magandang kalagayan. He is in danger. Kaya kailangan siyang paluin. Alam niyo po yung hell dyan, it speaks about danger. He is in danger. And the only thing that can save him ay yung pagpapalo. At ang pagpapalo ng Bible, kaya napansin niyo po, in verse na, tingnan niyo po, pag-aralan po, in verse number 13, withhold not correction. Correction from the child. For if thou beatest, ba't correction tapos beatest? Pag ikaw ay namalo, make it sure na merong explanation. Amen. Pag ikaw ay namalo, make it sure na merong explanation. Pag ikaw ay namalo out of your anger, ang mararamdaman niya ay galit. Ang mararamdaman niya ay parang pinagmamalupitan ako ng magulang ko. Pero pag pinalo natin sila, huwag tayo matakot mamalo. Kung kaya naman natin i-explain kung bakit natin sila papaluin. Anak, papaluin kita sa kadila ng nangupit ka. Alam mo bang masamang mangupit? Alam mo bang hindi natutuwa ang Diyos sa isang batang nangungupit? Anak, papaluin kita kasi nagme-make face ka na sa akin. Alam mo bang hindi natutuwa ang Diyos sa isang anak na walang respeto sa kanyang magulang? Papaluin kita for you to feel yung sakit, yung hindi, yung ano niyo po, mamaya pag-uusapan po natin, pag nakaramdam po yan ng sakit, at least may tatandaan siya. Pag hindi mo na yung pinalo, para mo sinabing okay lang. Mga kapatid, hindi ko sinasabi to kasi parang naisip ko lang. Ito sinasabi, naisip ko rin, bakit nga ba kailangan pamalo? Ba't kailangan paluin pa yung anak? Mga kapatid, nais ko paabot sa bawat isa, your children is in danger. They are in need. In need of what? In need of your help. Nangangailangan po sila ng inyong tulong. Kaya ang sabi ng Bible, yung pumapalo sa anak, minamahal niya ang kanyang anak. Bakit ibig sabihin, ayaw niyong manatili ang anak niyo sa isang pangit na kondisyon? Papayag ba kayo ng anak ninyo sasagot-sagot sa inyo? They are in danger. Mga kapatid, pag hindi mo yan na pangalagaan, pag hindi mo yan nasaway, pag hindi mo yan na-correct, mga kapatid, tuloy-tuloy yan. At ang matindi dito, okay lang kung sa'yo. Baka yung iba, pag ang iba na ang yumari sa anak mo dahil sa kanyang kapasawayan, at least ikaw bilang magulang, hindi mo sila papatayin sa pagpalo mo. Pero pag hindi nasugpo ang kanyang kalokohan at may apply niya sa iba, baka pag iba na nakialam sa anak mo, masaktan ka na. Kaya habang mga kapatid, nasa puder mo pa ang anak mo, habang bata pa ang anak mo, pakialaman mo na sa kadila ng ayaw nyo naman o ayaw naman ng bawat magulang na pakialaman ng ibang magulang ang inyong anak, ibang tao ang inyong anak. Mas maganda, pakialaman na po natin. Amen. Minsan nagagalit tayo kasi may ginawang kalokohan ng anak natin, sinita ng iba, pinagalitan. Nagagalit tayo. Bakit kasi hindi natin kinurek? Bakit kasi hindi natin tinuruan? Mga kapatid, let me prove to you this evening kung bakit o paano nasabi that they are in danger. Bakit sinabi ng Biblia? In Proverbs chapter number 23, in verse number 14, that thou shalt beat him with a rod and shalt deliver his soul from hell. Bakit? In chapter number 22, chapter 22 of the book of Proverbs, verse number 15. Ito po ang kondisyon. Ito po ang kanilang kalagayan. Ito po ang problema. Minsan nagtataka tayo, bakit yung anak ko, kung anong tinuturo ko, parang iba yung ginagawa. Kung anong instruction ko, in contrast talaga yung kanyang ginagawa. Bakit iba? Bakit? Ito, sabi ko, anak, punta sa kanan, kaliwa ng kaliwa. Anak, maghugas ng plato, ayaw maghugas ng plato. Anak, magsimba, ayaw bakit taliwas? Verse number 15. In the book of Proverbs, chapter number 22. Verse number 15. Foolishness is what? Bound in the heart of a what? Foolishness is bound in the heart of a child. Ano po ang ibig sabihin ng foolishness dyan? I'll give you the meaning of the word foolishness. Lack of good sense or judgment. Wala silang proper judgment. Mga kapatid, taluwas yung isip talaga nila. And it is a behavior. A foolish behavior. Foolishness is a foolish behavior.
It is a foolish behavior is the result of sinful nature. Mga kapatid, ano sabi ng Bible? Foolishness is what bound. Ano niyo po yung bound? To tie, to abide, to confine. To where? In the heart of a, saan nakabound? Saan naka-confine ang foolishness? In the heart of a child. Could you imagine, nandyan na yan? Built-in na yan. Kung yan ay bunga ng sinful nature, pag sinabing nature, built-in na. Amen? Andyan na yan. Could you imagine? At ano po ba pag pinag-usapan ng puso? Keep thy heart with all what? Diligence. For out of it are what? All the issues of their life ay nasa puso. The way they speak, the way they make a decision, lahat sa puso. Kaya could you imagine? Kung foolishness yung nakaano sa puso, wala talagang maayos na sasabihin yan. From the abundance of the heart, the mouth what? Speak it. Hindi ka mag-expect ng maayos na sasabihin. Magandang gagawin. Tamang gawa. Bakit? Foolishness is bound in his heart. Amen? Andiyan na yan. Andiyan na yung foolishness, mga kapatid. At ang foolishness, mga kapatid, hindi yan pababa na pababa. Hindi yan pa-degrade. Hindi yan pa-demote. Yan po ay pa-promote. Yan po ay pa-upgrade palagi. Foolishness. It's always getting worse. It getting worse, mga kapatid. Lumalala na lumalala, na lumalala na lumalala. Kaya mga kapatid, dapat natin pakikialaman. Kasi iba ang foolishness ng 2 years old sa 5 years old. Pag 2 years old pa lang dito, nagpapasalamat ako, may mga magulang. Yan, si Taling, pag medyo na si Taling naghampas, nagkikirat-kirat, pinapagalitan ng mga magulang, napapalo na kagad ng kamay pag naghampas. Para maramdaman niya ng hindi tama mamalo. Kasi pag pinabayaan mo, akala niya okay lang, yun na. Tuloy-tuloy na, magiging boxing area yung paglaki. Gagayahin yung tatay niya. Iba naman pag 5 years old. Could you imagine? 3 years old, marunong na mag-make face. Hanggang sa mag-team prep na yan, mas malala ng palala ang kalokohan yan. Palala ng palala. Hanggang mag-team prep na, team focus, mag-team prep na, ay sasabihin niya na, kaya kong magbuhay mag-isa kahit wala kayo. Bakit? May kaya na ako, kaya ko nang buhay yung sarili ko, may trabaho na ako. Mga kapatid, palala ng palala. Huwag natin antayin yung anak ko, okay lang yan. Huwag mo papaluin ang anak ko. Sino ka para? Could you imagine? Pag hindi natin pinakialaman yan, tuloy-tuloy ang foolishness yan. Amen? Palala ng palala yan, mga kapatid. Palala ng palala. Pero nasabi po ng Bible. Ano po ang sabi ng Bible? But the rod of what? But the rod of what? Correction shall drive it far from him. Pag ang bata ay nagpapasaway, paluin. Because the rod of correction shall drive it. Ano yung it na tinutukoy? Yung foolishness. Ang pagpapalo ang maglalayo ng foolishness sa iyong anak. Shall drive it. Gano'ng kalayo? Not just 1 meter away from your children, but far from him, malayo. Paluin mo ng paluin, hindi naman mamamatay yan. Kaya pinapalo kasi mahal mo ang anak mo. Kaya mo pinapalo sa kadela ng ayaw mo na magpatuloy siya sa kanyang maling ginagawa at gusto mo na masalba ang iyong anak because he is in danger. Di ba ang bata hindi mo na kailangan turuan para gumawa ng kalokohan? Parang natural na. Pansin niyo po ba, may eskwelahan po ba na nagtuturo maging loko-loko? Wala naman, pero ang daming loko-loko. Yung bata, hindi mo turuan, minsan may papapansin ka, bakit ka to? Sutil ka, mapapansin mo. Sa kadila ng, there is foolishness inside. Mga kapatid, pagdating sa pagpapalo, huwag tayo matakot mamalo kung alam naman natin ang motibo natin sa pagpalo. Matakot tayo mamalo kung bunga lang ng galit natin pagpapalo natin. Pero pag alam naman natin, in good faith at maliwanag sa iyo, kaya mo papaluin ang anak mo sa kadila ng mahal mo siya, mga kapatid, you are saving your children from danger. Shall drive it far from, huwag mong aalokin ng kung ano-ano. Anak, sige maging mabait ka lang ha. Sige, bibigyan kita ng laptop. Mabait ka, laptop.
Sige, bibilang kita ng bagong cellphone. Ano mo, nakakalungkot. Dati pinuntahan ako sa area. Aba, ma'am, yung anak niyo po, bakit hindi po sumasama? Oh, inalok ko na nga ng ano. Sabi, bibilang ng cellphone. Sabi niya, sisimba siya kasi binilang ko na. Wala pa rin. Kasi mga kapatid, hindi naman yan ang problema. Ang problema niya, foolishness. Huwag mong dadagdagan na magpapalala ng kanyang foolishness. Huwag mong palakasin ang foolishness. Ang kailangan niya palo. Wala kasi siyang nararamdaman sa iyo bilang magulang na para kang walang concern sa kanya. Sa halip na isalba mo, pinapahamak mo pa. Bibigyan mo ng cellphone, lalong lalala yan. Lalong mawawala ng time sa iyo yan. Mali ang ating solusyon na binibigay. Mga kapatid, dapat malaman natin ang totoong problema ng ating anak. Dapat malaman po natin ang totoong problema ng ating anak para malaman natin ang totoong sagot sa problema ng ating anak. Ang problema, hindi sa kawalan ng cellphone. Ang problema ay hindi sa mga material na bagay. Bakit kayo po, namuhay naman kayo, walang material na bagay? Mga magulang. Wala naman dati mga cellphone, wala naman mga ganyan-ganyan. Pero namuhay kayo at naayos pa buhay nyo. Ang problema is yung foolishness na magtatanggal pamalo. Mga kapatid, mamili po kayo. Gusto nyo ba na ilayo ang foolishness sa anak nyo sa pamamagitan ng pagpapalo nyo sa kanila? O gusto nyo po ilayo ng foolishness ang anak nyo sa inyo sa pamamagitan po ng hindi pagpalo? Pag hindi mo pinalo ang anak mo, sigurado palayo ng palayo yan sa'yo. Shall drive it far from, pag pinalo mo siya, lalayo yung foolishness. At pag balayo yung foolishness, for sure, lalapit yan sa iyo. Maraming anak malayo na sa magulang. Bakit? Grabe na ang kapit ng foolishness. At ang nakalulungkot kung may ambag pa ang magulang. Amen! Mga kapatid, tingnan po natin, kamusta na po? Kamusta na po ang kalagayan ng ating mga anak? Kamusta na po ang kanilang relasyon sa Panginoon? Kamusta na po ang kanilang kalagayan? Ano na po ang kanilang kalagayan? Alam niyo po ang ibig sabihin, alam niyo po yung foolishness is bound the heart of a child. Alam niyo po kung saan sila pwedeng ilagay ng foolishness? Alam niyo po kung saan sila pwedeng ilagay? In Proverbs chapter 19 verse number 3. Proverbs 19 verse number 3. The foolishness of men perverted his yung foolishness is always unto perversion. Nakaya niyo po, pag sinabing perversion, to cause to turn aside or away from what is good or true or morally right. Diyan sila inilalagay ng foolishness. The foolishness of men perverted this way. Sa akin nilalagay. Kung ano yung mali, doon ka papupuntahin ng foolishness. Amen? At least alam niyo na po kung bakit yung anak niyo inutusan niyo ayaw sumunod. Kung bakit yung anak niyo nagme-make face, para sa kanila naman ang inuutos. Bakit? Saan sila inililid ng foolishness? Sa isang lugar na hindi naman dapat nila kalalagyan. Amen? At ano po ang sabi ng Bible? In the book of Proverbs, chapter number 19 verse number 3. Pagpatuloy natin. The foolishness of men perverted his way, and his heart fretted against the Lord. At ano sabi ng and his heart fretted? Pag sabing fretted sa Bible Dictionary, to peevish. Nang ibig sabihin, easily irritated or annoyed. Irritated sila against the Lord. Could you imagine? Irritated sila sa mga bagay patungkol sa Diyos. Okay nyo? Could you imagine? Isipin nyo po. The foolishness of man perverted his way. Ito yung sa Diyos. Ito yung tama, morally right. This is true. Ito maayos. Pero saan sila dinadala ng foolishness? Dito. At dahil dito sila nilagay ng foolishness, ano sabi ng Bible? And his heart fretted against the Lord. His heart fretted to peevish. It means easily irritated. Na-irritate sila pagdating sa Panginoon. Ang tanong, how will your family become a godly family kung ang iyong anak irritated sa Diyos?
Gusto natin maging godly family. Pero ayaw natin paluin ang anak natin, di pwede mangyari. Sa kadahilanang walang ibang sagot para hindi sila mairita sa Diyos, kundi paluin, turuan, i-correct, dalhin sa church, lahat ng mga bagay na maglalapit sa kanila sa Panginoon. Huwag tayong magsawa, mga kapatid. Amen? Para sa kanila yan. How will your family become a godly family? If each member of the family ay irritated sa Diyos. Irritable pag Diyos ang pinag-uusap. Ano pang meaning? Naman ni pastor yan. Ano po, nakakalungkot. Kung may prinsipyo ang isang tatay, okay lang naman yan. Hindi naman, depende naman yan. Patunay yan, irritated ka na. Pag nakakapagdihan ng katotohanan, parang sa halip na sundin, parang naiirita, at parang sinasabing, wala akong ganang sundin yan. Wala nang pag-asa ang family. Kaya mga kapatid, ang pinag-usapan natin dito, yamang ang theme natin for this year 2020, for this Wednesday, mga kapatid, is to build a godly family. Pag-usapan natin yung makakapag-build ng godly family. Amen? At alamin natin ang problema. Isa sa problema, maging honest tayo. Kamusta yung pagpalo natin? Kamusta yung ating attitude sa ating anak? Chasten thy son while there is, paluin mo. The best time para paluin sila yung bata pa. Chasten thy son while there is, train up a child in the way he should, dapat kasama yan sa training mo. And when he is old, he will not what? Depart from it. Huwag kang matakot. Habang may pag-asa pa. Kasi pag lumaki yan, ikaw napapaluin yan. Amen? Pag lumaki yan, mga kapatid, sasabihin ko sa iyo, matanda ka na, iiyak ka na lang. Habang malakas ka pa, habang nasa poder mo pa sila, habang nandiyan pa, habang kaya mo pa silang kontrolin, habang kaya mo pa silang paliwanagan, kasi balang araw magsasalita ka sa anak mo pa. Ano ba yun, ma? Puro ko na lang salita. Sino po nakarinig ng gano'n? At least yung bata hindi pa magsasalita na gano'n, may takot pa eh. Kaya ang sabi, chasten thy son while there is hope. Ba't mo habang bata pa, habang maayos pa, habang kaya, habang may pag-asa pa. Kasi to be honest, maging honest po tayo. May mga lumaking anak sa loob ng tahanan natin na hindi na natin makipakialaman ngayon. Kasi ang totoo niyan, hindi natin napakialaman. Yung dapat sa panahon, pakikialaman sila. Amen? Train up a child the way he should go habang bata pa. And when he's old, pag lumaki yan, pag dito siya nataniman, mga kapatid, dito siya naging rooted and grounded, hanggang sa paglaki, hindi ba basta-basta mawawala? Amen? Matibay ang pundasyon. Pero pag dito mo pala gustong dalhin, pero dito mo siya nilagay. Ngayon, kung kailang malaki na, rooted and grounded na, yung parang kasi lalaki na po na tinatanggal naming ugat sa Ramos Tarlac, mahirapan ka na nun. Mahirapan ka na. Kaya habang bata pa, ito ang plano ko sa iyo, anak. Dito kita ilalagay. Dito kita didiligan. Ito. Ito ang gusto ko sa iyo mangyari, anak. At ako'y naniniwala, balang araw magpapasalamat ka sa Panginoon. Panginoon, alam ko hindi madali para sa akin paluin ang anak ko. Pero salamat na palo ko. Hindi madali sa akin yung kulitin ang anak ko sa church. Encourage talagang merong resistance. Pero by the grace of God, na-lead ko sila. At ngayon, sama-sama kami masaya sa gawain ng Panginoon. Amen! Mga kapatid, sa una lang ang mahirap. Pero balang araw, sasabihin ko po sa inyo, mapapasalamatan niyo ang Panginoon pag sinunod niyo ang kapamaraanan ng Diyos. Walang ibang tamang kapamaraanan, kundi kapamaraanan ng Diyos. Maring ang kapamaraanan ng Diyos, hindi natin gusto, mga kapatid, pero yun yung tamang kapamaraanan. Mga kapatid, pagpasalamat po tayo, mayroong balikatan. Tapos na po ako. Mayroon pong balikatan. At alam niyo po ba, tinatanggal pa rin yung foolishness? Kasi may mga bagay na gusto ang kabataan ngayon na ikasisira naman nila. Pero dahil sa mayroong foolishness, alam niyo, by the way, hindi po sasabi ko lang bata, pero lahat tayo may foolishness. Lumalala. Yung iba, grabe ng lala eh. Pero ang sasabi ko lang, habang bata pa. Alam niyo po ba kung bakit may training sa mga young people? Nagpapasalamat, dati hindi ako gandun. Bakit dati foolishness yung nangingibabaw? Ngayon, by the grace of God, unti-unti. Amen? Unti-unti tinatanggal ang foolishness at sa biyaya ng Panginoon, mayroong nababago sa aking buhay. Bakit? Sinasanay sila doon. Sa balikatan, taas ang kamay mga nagbalikatan. Yan.
Thank you, thank you. Pakibaba po. May mga na-experience sila doon na sa totoo lang, hindi nila alam na magagawa pala nila. Pero nagawa nila for the glory of God. Amen! At could you imagine, tingnan niyo po, yan nag-testimony dito, ang lakas-lakas ang loob. Ang lakas-lakas ang loob. Hindi naman siya galing sa convenienting training. Galing siya sa mahirap na training, pero bakit nag-i-enjoy siya? Hindi naman siya natulog doon. Hirap, gapang doon, maaring nabubulautan pa siya, napapagalitan lahat. Pero could you imagine, ang saya nagbibigay ng testimony. Hindi kasi porket mahirap, hindi na masaya. Pwedeng mahirap, pero andun na saya. Kaya mga magulang maaring mahirap paruin yung anak, masasaktan sila. Pero nandyan ang saya. At pagpasalamat ka na naging parte ka kung bakit totoong naging masaya ang anak mo. Ngayon pa lang, pakialaman na. Kasi balang araw, pakikialaman din naman natin sila. Pero ang kagandahan dito, ngayon sa pakikialam natin, inaayos natin sila. Kasi balang araw, pag nakialam tayo, puro problema na lang ang pakikialam natin sa kanila. O anak ko, nakulong ka na naman. O ano ko, gato na naman, nag-guidance ka na naman. O ano ko. Yun na lang. Gusto niyo po ba yun yung appearance niyo sa school? Pag pag napupunta lang sa school, pag nag-guidance yung magulang. Ay, yung anak. Eh mga kapatid, I hope and I do believe na sa gabing ito, ay na-remind po tayo pagdating po sa bagay na yan. Iba ang batang lumaki sa palo. To be honest. Iba ang batang lumaki sa palo. Iba ang batang lumaki sa correction. Iba ang batang sinasanay na gawin ang dapat niyang gagawin at hindi lamang yung gusto niyang gawin. Could you imagine? Mga kapatid, may mga young people tayo. Salamat may mga young people at salamat may pastor tayo na willing na i-train ang mga young people na ito. Minsan po ako naging young people, ako'y nagpapasalamat. Alam ko ang foolishness ko at marami pang aayusin sa atin mga kapatid. Marami pa. Pero by the grace of God, unti-unti, inaayos tayo ng Panginoon. Kaya sana po, wag nating i-resist anumang pag-aayos ng Diyos sa ating pamilya. Kung kinumad ng Diyos, paluin ang anak. Kung yun ang kailangan, paluin. If they are in danger, malaking question pag hindi mo pinakailaman ang iyong anak. Kaya sabi ng Biblia, ang isang magulang na namamalo, mahal niya ang kanyang anak. Pero ang hindi namamalo kasi, pinabayaan mo lang yung perversion nandyan. Sige, tuloy-tuloy. Parang mo sinabing, sige anak, mapahama ka na. Ako niyo po, sige anak, mapahama ka na. Kaya sana po, ay naging maliwanag po ang mensahe ngayong gabi. In building a godly family, mga kapatid, let's allow God's way to build our family. Amen. Huwag natin insist yung sarili natin kapamaran. Siyempre sa atin, emotion, lahat nandyan. Marami tayong kalaban. Marami tayong kalaban. Kaya hindi mapalo, emotion. Kaya hindi napalo kasi ganito. Marami. Ibigay talaga natin sa Panginoon ang buong tiwala. Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him. Sa panahon na parang baka iiyak. Kaya sabi ng Bible, spare not thy soul from his crying. Alam na Diyos na iiyak yan. Pag umiyak yan, yung nanay iiyak na rin. Ay, hindi na kita papaluin. Wala na, mag-iiyakan na lang yan mga kapatid. Kaya maganda mga kapatid, pagkatiwala natin sa Diyos. Huwag natin pagkatiwala sa emotion natin. Huwag natin pagkatiwala sa sinasabi natin, ako'y nanay. Pagkatiwala natin ang lahat sa Panginoon. Amen. I hope and I do believe na sa gabing ito ay meron tayong natanggap na mensahe mula po sa salita ng Diyos. Sige po, at tayo pong lahat ay magsitayo. At sa bahagi po ng mensahe, kinausap po tayo ng Panginoon. Ay kausapin po natin ang Panginoon. Lumapit po tayo sa harapan. And let's make a commitment that I will build a godly family in God's way.
Dakilang Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Marami pong salamat sa mensahe pong napakinggan. Salamat po sa inyo pong paalala sa bawat isa po sa amin. Yabang nais po ng bawat pamilya na magkaroon ng godly family. Tunay nga po na kailangan po namin na mag-abide sa inyo pong kapamaraanan and not in our own way, O God. Salamat, Panginoon, na may salita po ninyo na nagpapaalala po sa amin. Salamat na may gabay po kami ng inyo pong salita. Kadahilan ng hindi po namin alam kung paano kami dinadaya ng dyablo o dadayain ng dyablo kung wala po kaming salita po ninyo. Maraming salamat po. Nilagay niyo kami sa tamang simbahan, mayroong tamang prinsipyo mula po sa inyo pong salita. Meron kaming pastor, Panginoon, na nangangalaga po sa amin spiritually. Maraming salamat po, Panginoon. At muli po, maraming salamat at sa commitment ng inyo po mga anak. Please, O God, kasamahin niyo po sila. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. At I hope na lahat po tayo ay may natutunan po sa mensahe ngayong gabi. Amen. At salamat po sa Panginoon. Alam niyo po, lahat tayo nangangailangan po ng paalala. At kaya salamat na meron tayong Bible na ini-expose